Let's hold the line. Ano po ang tema natin dito ulit? Tayo po ay nananawagan na magtipon-tipon sa EDSA sa mapayapang paraan, hindi para mag-alsa, kundi para sa pagkakaisa. Nagtitipon-tipon tayo at lalo pong lumalapit pa at lumalawak ang partisipasyon ng iba't ibang sektor at maya-maya lang po hanggang mamaya at hanggang bukas, marami na po ang nag-pledge of commitment to participate dito po sa ating kampuhan ng mamamayan para sa pagbabago dito sa EDSA. Pangalawa, mapayapa ang ating panawagan, hindi po tayo lumalaban sa otoridad kung hindi tayo ay nananawagan in our capacity as the sovereign power ng Estado. Pangalawa, marami ngayon ang development at ang maganda announcement. Kaya ako ay magkaroon ng meeting sapagkat nagpalabas ng statement ang Archbishop of Manila ng Roman Catholic Church na nababahala na ang simbahan katolika sa nagaganap na matinding hidwaang pangpolitika. They are alarmed. The Roman Catholic Church, the Archdiocese of Manila, by the declaration today, ngayong hapon ni Archbishop Advincula, the Roman Catholic Church is now observing kung paano na naapektuhan ng todo-todo ang mamamayang Pilipino sa gitna ng mga krisis at daluyong ng iba't ibang kalamidad ay inuuna pa ng liderato ng gobyerno, lalo na sa side ngayon ni Marcos, ang mga maruruming laro sa politika. The statement of Archbishop Advincula is very clear. The Roman Catholic Church is seriously observing the current political situation. At kung dumagsa ang taong bayan dito sa EDSA, mapipilitan ang mga leader simbahan at mga sektor na nasa ilalim nila na magsalita panindigan pabor sa interes at kabutihan ng mga Pilipino. Ano pa ang inaantay ng ibang sektor? Lalo na po sa Armed Forces of the Philippines, magsalita kayo. We don't call you to do mutiny or kudita. We are calling for you na huwag niyong tapakan ng mikropono at ngayon ay nagpipidback. Anti-climactic. Okay, tapusin ko lang muna. Mayroon tayong panawagan na magbantay tayo because just this afternoon, mga isang oras pala nakakalipas, we have received and I have read personally the declaration of statement coming from Archbishop Advincula ng Archdiocese of Manila. Ulitin ko, the Roman Catholic Church leadership, they are now in serious observation sa seryosong nagaganap na mga hidwaang politika at kanilang kino-call out ang atensyon ng liderato ng gobyerno na unahin, na resolbahin ang krisis na kinakaharap ng mamamayan, hindi ang mga maruruming laro sa politikang ito na nagaganap. At sa bahagi natin, walang ibang pasimuno ng ganitong maruming kaguluhan sa politika kung hindi ang pagpapabaya at ang inutil na pangungunsinte ni Marcos sa abusado at maruming laro sa politika ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez na sobrang ambisyoso at hindi na makapag-antay ng 2028. Okay, so dahil dyan, babalik lang si Ka Eric. I hope nandito pa kayo mga kapatid at marami pa po ang nagpapaabot ng mensahe na sila po ay pupunta dito at kayo po ang totoong pwersa ninyo. Okay, at ang ating performer ay nandyan na para tayo po ay marinig at bakit nangyari nito na para naging bingi ng sound system. Sige nga! Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Mas matunog, mas malakas. Ready, mga kasama. 1, 2, 3. Ang
Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. 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 Ayun, buhay na buhay. At maririnig natin ang isang talento ng ating mga nakikipagkaisa. Ang kanyang pangalan ay si Binibining Alexandra. At siya ay tutugtog ng isang instrumento upang manawagan ang kanyang hymn and rhythm ng pagbabago at nang sa ganon ay mapakinggan ang boses ng mamamayan. Palakpak para kay Binibining Alexandra.